dapat maunawaan ng mga babae na ang kanilang pagmamahal sa kanilang asawa, dapat ito ay nakabase sa pagmamahal nila kay Allah. Huwag na huwag mong mahalin ng iyong asawa dahil mahal mo siya sa anumang dahilan, kundi kay Allah. Dahil kapag minahal mo ang iyong asawa, hindi puro para kay Allah, magiging alipin ka ng pagmamahal mo sa iyong asawa na magre-resulta ng maraming sakit sa iyong puso. Maraming sakit na mararamdaman mo. Maraming disappointment. Di ba? So, these are things na malinaw na maaaring mangyari sa relasyong mga asawa sa pagitan ng isang lalaking mayroong maraming asawa. Gayunpaman, ang pinaka dapat na maintindihan ng isang babae is always find to please your husband for the sake of Allah. You see, this is the story of Sauda bint Zam'ah. Okay? Si Sauda bint Zam'ah, one of his very highlight deeds na ginawa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam is what is that? That she gave her day to Aisha radhiyallahu anha. Now, my dear sisters, what is the lesson na makikita natin dito about Sauda bint Zam'ah? Ang pagbigay niya ng kanyang pagsakripisyo niya ng kanyang araw, ang pagsakripisyo niya ng kanyang araw kay Aisha radhiyallahu anha. Ang question ay bakit? Because she is old? Because she is old, that yun ay may punto, dahil si Sauda accordingly, although wala talagang tiyak kung ano ang edad ni Sauda, but accordingly nung asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam si Sauda ay nasa age of 66 or 68. Okay? So that has a point, but that is not exactly the pure lesson. Hindi dahil sa matanda na si Sauda. Because even if matanda na siya, she still have the love. Bakit ang matanda hindi nagsiselos? Bakit ang matanda hindi siya nakaka-feel na dapat may oras din ako? Bakit ang isang matanda ayaw niya na hindi siya makaka-feel na dapat ay pantay-pantay ang pagbigay niya sa amin ng oras? Kahit na matanda yan, okay, ay mayroon pa rin siyang feeling na dapat bigyan mo ako ng sapat na oras. Di ba? So what is the main reason why ibinigay ang oras kay Khadijah? Kanyang pananampalataya kay Allah. Dahil sa pananampalataya na kay Allah subhanahu wa ta'ala also has the point. But the main reason is because nakita ni Sauda kung papaano ang ang pagmamahal, ang pagkagusto, ang pagkasaya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha. Yan ang dahilan kung bakit binigay niya ang kanyang panahon kay Aisha, dahil upang ma-please ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, upang mas lalong malugod ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ginawa yun ni Sauda, sacrificing her rights para i-please ang Propeta, para makita niyang masaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, sino sa mga babae ang kaya niyang ipaasawa ang kanyang ang kanyang asawa, ang kanyang husband, upang makita niya ang kanyang husband na mas masaya? The women of today will say, no way. Okay? The women of today will say, no way. That is because our generation is so far to the true iman. Ang ating henerasyon ngayon ay napakalayo sa tunay na puso ng pananampalataya. Ang mga babae ngayon, ang marami sa kanila, ang kanilang iman ay napangungunahan ng emosyon. Maraming pagkakataon ang kanilang desisyon ay napangungunahan ng emosyon. Okay? Hindi sila pumapayag na mag-asawa ang kanilang husband ng pangalawa. It's because hindi nila kaya. Nagsiselos sila or hindi nila kayang tanggapin. There are a lot of emotions going on instead of iman. Okay? But the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam has the purest of heart, have the purest of heart. May mga purong puso. And that is the reason why kapag ang isang babae, ang tandaan nito mga akhawat, this is based on the stories of the Prophet. Kapag ang isang babae ay naging puro ang kanyang intensyon,
pagtanggap ng taaddud, ng pag-aasawa ng lalaki ng higit sa isa, ay naglilinis ito ng puso. Lilinisan ito ang puso ng babae. It will make the heart of that woman pure for Allah's sake. Because never ang babae na papayag na ipaasawa ang kanyang husband ng iba, not unless for the bigger reason. That is, maging dahilan yun na ikapasok niya sa paraiso. Only for Allah's sake. If not for Allah's sake, hindi yan magagawa ng isang babae. So, the purest of heart will be achieved by a woman, ng isang babae, if magawa niyang tanggapin ang taaddud by the real purpose, by the true purpose. Kasi ang tirua, kaya ako sinasabi na by true purpose, because somehow, maybe sasabihin niyo sa akin, Ustad, may marami nag-asawa ng pangalawa pero hindi naman naging pure sa puso ng babae kasi mas lalong naging stress ang babae. That is because hindi siya naging sincere ng totoo sa kanyang puso. And that is why I said, wada'atu at ta'aliq, nilagay ko ang connection nito sa pagkakaroon ng purong intensyon, purong pagsakripisyo, purong pagsunod kay Allah sa pagtanggap ng bagay na ito. And these are the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito ang wives ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And that is why, if tanungin ninyo ang mga kababaihan na nag-allow ng taaddud sa kanilang marriage, ng tunay na pagtanggap nito, if tatanungin ninyo sila, one thing that they will say, they are more nearer to Allah. Their heart was become more clean. Ang puso nila, mas naging maganda yung iman. Mas naging mapangumbaba sila. Nandun na ang selos, nandun na mga problema. Kasi, well, do not expect that kapag nagkaroon ng taaddud, everything will be good. Because that is from Allah. No! If nag-aaway nga ang isa lang asawa mo, paano pa kaya ang asawa mo tatlo? So, these are things na hindi kailanman mawawala. So, do not ever think na, bakit kapag nagkaasawa ng pangalawa, magkakaroon ng away lang yan? Bakit? Hindi ba kayo nagkakaaway nung kayo lang? So, this away, itong away na ito, is always there because that is marriage. Okay? But it's not about those things, but it's about how you surrendered yourself for the sake of Allah. Now, si Sauda bint Zam'ah, what she did, ang ginawa niya is purely her decision to make the Prophet sallallahu alaihi wasallam please, ang mas malugod ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Akhawat, one of the best thing which is your responsibility as a wife is to please your husband, isn't it? Is to please your husband. Naintindihan natin? Ang ilugod mo ang iyong asawa, ang malugod sa iyo ang iyong asawa. And that is the reason why ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabanggit niya sa isang hadith, sino man ang babae na namatay at ang kanyang asawang lalaki smile, ngumiti dahil sa contentment doon sa kanyang asawa na yumao, naging sigurado sa kanya ang paraiso. Ang sino man ang babae na nagsala, nagfasting at nanatili sa kanyang bahay at gumawa ng kabutihan at sinunod niya ang kanyang asawa, ay papasok sa paraiso. That is a guarantee na binigay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So it means, my dear sisters, once you become married, one of your biggest tasks and responsibility is to please your husband. And Sauda bint Zam'ah understood this to the ultimate of its purpose. Na-understand yun ni Sauda bint Zam'ah to its clearest of understanding. Yun ang dahilan kung bakit to please the Prophet, upang malugod niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nisurrender niya ang kanyang oras to Aisha radhiyallahu anha. Some of the women always thinking is that, no, men should please us. It's not us to please men. And this is the mentality of the Western people. Wal iyadu billah. You have to be careful. Mag-ingat kayo, akhawat. Wallahi, mag-ingat kayo. Why? The main reason why this ta'addud become a crime sa isipan ng mga babae, it's because of the influence of the Western. It's because of the influence of the West. So, be careful that you are following the standard of the West, not the standard of Islam. Be careful. Diyan kayo mag-ingat. Mag-ingat kayo na sa mga desisyon ninyo, sa mga bagay na ito, ay dahil sa kung ano ang
ni-instill sa inyo ng kanluran, hindi kung ano ang ni-instill sa inyo ng Islam. That's why this is the mentality of the West. Ang lalaki should please women. But you see, i-explain ko sa inyo na mabuti yan. Ang Islam is the perfect religion. Everything Islam command is the best. Yun ang pinakamainam. Now, ang Islam ay inutos sa inyo to please your husband. Naintindihan natin yun? Highlight for the woman na mission niya, task niya, responsibility niya is to please his husband. Bakit ba ni-highlight yan? Hindi ibig sabihin na ang lalaki should not please her wife. No. That is wrong. Where in fact, inutusan nga kaming mga lalaki na maging sinungaling para lang malugod kayo. Alam niyo ba yun? And sometimes in a hadith, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kahit pa man nasabihin mo sa isang babae na siya ang pinakamaganda sa lahat, kahit na ikaw ay yung asawa mo bagong gising at puno pa ng muta ang kanyang mata, magulong-magulo pa ang kanyang buhok, napay tanda sa laway sa iyang liog o sa kanyang mukha, and sabihin mo, wallahi, you are the prettiest woman na nakita ko today. Even if not, but to please the wife. You see that? So it doesn't mean, my dear sister, na ang lalaki should not please the wife. No. It is part of our obligation also as a man to be romantic, to be sweet, and to please the husband or to please the wife. Naintindihan natin yun. But why is it? Pero bakit na ang pag-please ng babae is so much highlighted in Islam? Ang pag-please ng babae sa isang lalaki. It's because, my dear sister, ang Islam is a perfect religion. Inutos niya sa mga kababaihan na i-please nila ang kanilang husband. Why? Kapag ang babae ay naging sincere sa pag-please sa kanyang asawang lalaki, magre-resulta yun ng baraka. That ang lalaking na yun will increase the love towards her. Mas lalong hihigit, mas lalong tumataas, mas lalong lumalaki ang pagmamahal ng lalaking na yun doon sa babae. Ningits natin yun? Because kung ang lalaki will always pleasing ang babae, okay, and then yung babae nagiging spoiled. Ang babae nagiging alipin niya yung lalaki. Yung babae nagiging parang yung babae parang naging sinasamba na ng lalaki. Ayaw ng Islam yun. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang ni-command o sa Islam, ang mas niibigyan ng highlight dito ay ang mga kababaihan. Bakit? Kasi yun ay magre-resulta ng mas higit na pagmamahal ng lalaki sa babae. Kasi kung ang lalaki always pleasing ang babae, pero ang babae masama ang ugali, believe me, mamamatay ang pagmamahal ng lalaki. Nagigits ninyo? Are you following the points? Even if gaano kamahal ng lalaki ang babae, if ang babae is hindi mabuti ang ugali, hindi maganda ang pakikitungo sa lalaki, hindi niya piniplease ang lalaki, hindi nahanap ng lalaki yung sakina sa babae, kapanatagan doon sa babae, believe me, ang pagmamahal ng lalaki nawawala. So ang Allah, in His perfect wisdom, His religion with the perfect wisdom, ang ni-highlight is ang babae i-please ang lalaki. Why? Kasi ang pag-please ng babae sa lalaki will return. Magbabalik ito ng higit na pagmamahal ng lalaki doon sa babae. Nagigits nyo? Nakikita ninyo? Nakita ninyo yung wisdom? My dear sisters, see, that is something that you have to understand about this. And that is the reason, the very reason why si Sauda bin Zam'ah ni-surrender niya ang kanyang oras to the Prophet o to Aisha radhiyallahu anha.